Halimbawa lamang, kung pipili ka ng isa pang leading man, sinong pipiliin mo? Sana si Kuya Alden, mabigyan kami ng That would be trabaho. nice, no? Yeah. Oo. Bakit Alden? Kasi, I always look up to him, Tito Boy, nung growing up, yung alam mo yung nangyari sa kanya, sa career niya. I was a fan. So it would be, and I've heard a lot of good stories about Kuya Alden. Hello, Alden fans! So, ang daming pasabog ni Alden, mga kasembreros, ha? And then, pinakauna na nga rito itong si Ma'am Shuvi, no? Gusto pala niyang makatrabaho sana si Sir Alden Richards, mga kasembreros, during her interview. Kaya Tito Boy Abunda, mga kasembreros. So, nilook up niya talaga si Sir Alden Richards kasi parang dati pa daw sa mga ginagawa ni Sir Alden sa kanyang career, para nasubaybayan niya yung kung sino si Sir Alden, mga kasembreros. And marami siyang naririnig, no, na magandang storya at magandang feedback, mga kasembreros, about kay Sir Alden, which is true, no? Lahat ito ay valid, mga kasembreros. So, next na pasabog dito ay itong kanilang Vivo, no? Na parang sasabi nila na may pasabog ang Aldab, mga kasembreros. Pero ito pa ay mainly trabaho itong ginagawa nila, mga kasembreros, sa Vivo bilang part ng kanilang 10th anniversary, mga kasembreros. So, pang 10 taon na ng Vivo, mga kasembreros. Grabe, no? Ibang level ang dito, si Ma'am Ann, si Ma'am Marian Rivera. So, ito na yung video niya. Kakalabas lang, mga kasembreros, kasi nung nakaraan ay pictures lamang yung ating na-flash, no? So, ito na yung paggawa at saka yung product ng kanilang ginawang ito, mga kasembreros. And nakita ko dito si Ma'am Marian Rivera. Parang si parang si Ma'am Catherine, mga kasembreros, sa malayuan, no? Although, of course, no? Morena si Ma'am Catherine, si Ma'am Marian naman ay maputi, mga kasembreros, no? So, ginawa pala nila ito kasi nga dahil sa ika-10 taon na ng Vivo. Nakita natin dito na hindi na gaano pinagtatambal at saka pinagtatabi si Ma'am May Mendoza at saka si Sir Alden Richards. Syempre, no, respeto na lang din sa kasal ni na Ma'am May Mendoza at saka ni Sir Alden Richards, Sir Alden Richards, Arjo at Heidi, mga kasembreros. Kamali pa ako. So, yun po, no. Tapos dito ay parang yung theme nila ay parang silver, white, no, at saka black, mga kasembreros, yung kanilang sinusuot dito. Parang kasi 10th anniversary, so yun po yung kanilang color motif, mga kasembreros. So, ang lupit, no? Ang lupit ng parang malakasa. Kung pang cover talaga, na pang cover magazine ang datingan ng Vivo dito ng mga artista at saka kinuhang endorsers, mga kasembreros. So, kontrata kasi ito yung kay May Mendoza, kay Sir Alden, at saka sa kanila in general ay tawag dito, kontrata ito. So, may expiration ba? Kunwari, 10 years na kontrata or 5 years na kontrata or 4 years na kontrata. So, ganun, mga kasembreros. Hindi nila madaling bali-baliin agad. Kagaya sa Kathniel dati, no? May kontrata sila na bilang love team. So, kahit masakit, noong December ay nagsasama pa rin sila, Ma'am Catherine at saka ni Daniel Padilla, mga kasembreros, sa isang project. Pero parang last na yun, mga kasembreros, kasi katapusan na ng kanilang teleserye din na Too Good to Be True. So, ramdam natin yung iyak doon at saka sakit ng puso ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So, parang ganito lang din nangyari dito. Dahil contracted ito, mga kasembreros, ay nagsama ang Aldab. Pero hindi na sila sa Aldab, no? May kanya-kanya na silang pangalan na binibear, mga kasembreros. And then ito, so si Sir Alden, nasa Bulacan. Mga kasembreros, abang-abang tayo sa mga videos na lalabas. Wala pang lumalabas na mga videos So, malamang ay wala pa, mga kasembreros. Baka mamaya. So, Video Fiesta, September 20, 2025 sa SM City, Baliwag. So, kung andyan na kayo ngayon, ay mag-antay-antay po kayo, no? Kasi for sure ay andyan si Sir Alden, mga kasembreros. So, dahil si Sir Alden nga ang brand endorser, no, ng BDO. Main brand endorser, mga kasembreros, ng BDO. So, andyan po siya sa Baliwag, Bulacan. So, medyo malapit sa puso niya, no? Yung Bulacan, kasi nung nakaraan nga, nung nagkaroon ng tawag dito, ng baha, no, at saka bagyo, ay naghahati din siya ng relief goods, mga kasembreros. Personally,
sa mga taga Bulacan. So medyo malayang Bulacan sa Laguna, di ba? Pero doon siya nagsistay sa kanyang condo para sa Makati. So makes sense mga kasource na medyo malapit siya. So ayun po, no. So abang-abang tayo mamaya ha kay Sir Alden. And then ito, pinost niya sa kanyang Instagram story mga kasembreros, no? Yung kanilang Stars on the Floor, mamaya rin ito mga kasembreros. Parang yung kanilang theme ay feel na feel. So yun po yung kanilang kanilang tema para mamaya mga kasembreros. So grabe ang schedule niya, Phenomenal Box Office King. So palagay ko itong Stars on the Floor ay pre-taped mga kasembreros, no? Kung kaya po pwede siyang mag-live sa BDO Fiesta sa Baliwag, Bulacan mga kasembreros. So ang kanila namang theme mamaya ay emotions, no? Feel na feel, SOTF or hashtag SOTF, feel na feel mga kasembreros, 7:15 PM mga kasembreros and mga Cathdinatics. And then ito, so ang ano pala niya is, di ba yung kanyang Out of Order ay ipapalabas na sa October 2. Tapos na siya sa Danaf mga kasembreros, no, sa Vietnam. Ang next naman niya na film festival na aatinan mga kasembreros ay sa India. Grabe, no? Ibang klase si Sir Alden mga kasembreros. So grabe pala yung Hagran Film Festival mga kasembreros, no? Yung tagline nila dito ay the world's largest traveling film festival mga kasembreros. So sa India, grabe, no? In India's most diverse film festivals. Hindi basta-basta pala itong Hagran or Jagran Film Festival mga kasembreros, kasi ito pala yung pinakamalaking traveling festival, na world's largest traveling festival and India's most diverse film festival organized by Hagran Prakashan Limited mga kasembreros. So grabe. So ito po yung atinan next ng Out of Order ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. First na pelikula na produced and directed by Tisoy mga kasembreros. So keep it up Sir Alden, no? Ibang level at ibang klase talaga si BOK. And then ito, next item natin mga kasembreros, si Ma'am Catherine, no? Naka-orange siya dito, no? Pinost ng isang admin. Pero alam ko ito ay nag-TV patroller siya, no? Sa TV Patrol mga kasembreros. If I'm not mistaken, 2024 or 2023 mga kasembreros, naka-orange siya dito. Bihira, no? Na mag-appear si Ma'am Catherine sa isang television or sa isang programa na nakaganto. And then ito, so nag-post si Sir Alden sa kanyang Instagram itong Scavolini pictures pa niya at saka McDo mga kasembreros, no? McDo para ito, sorry. So McDo, love ko to, McDo PH. So kasama yung mga bosses ng McDo mga kasembreros, and of course yung mga kasosyo niya sa negosyo, sina Ma'am Juday, sina Sir Ryan, si Sir Dingdong Dantes, si Ma'am Barbie Forteza, si Sir David Licauco, at saka yun, tapos andito rin si, if I'm not mistaken, si Ma'am Annette Gozon mga kasembreros. Hindi ko alam kung parang opening ito. Si Ma'am Niana Guerrero, andito rin siya, grabe. So mayaman din kasi ito si Ma'am Niana Guerrero. So hindi ko alam kung opening ng McDo, no, ni Sir Alden ito mga kasembreros. So malalaman din natin yan kasi invited si Ma'am Juday na sobrang close din kaya Ma'am Catherine ito, si Ma'am Juday mga kasembreros, no? So ayun po. Alright, so yan actually sa ating Cathdin items. Sana pa ipakinggan natin ang Word of God. Today is September 20 na, no? 2025, Sabado na po. Happy weekend po sa bawat isa. Sana pa ipakinggan natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin at namnamin ang title, Kahit sa Katapusan. Psalms 30 verses 11 to 12. You have turned, God, for me my mourning into dancing. You have put off my sackcloth and clothed me with gladness, to the end, sa katapusan, that my glory may sing praise to you and not be silent. O Lord my God, I will give thanks to you forever. Grabe, no? Napakaganda nito. Una, nakita ko dito yung verse 11 or verse 12. Sabi ko parang ang ganda ng verse 11. So sinama ko na siya mga customers. Ibig sabihin, kahit sa katapusan, yung sa verse 12 lang muna, ay sabi dito, ay kahit sa katapusan, no, to the end that my glory
may sing praise to you and not be silent. So, yung ating buhay, yung ating kaluluwa, yung tayo mismo ay hindi natin titigilan sa pagsamba, no? Huwag tayong tumigil sa pagsamba, sa papuri at sa pagdakila sa ating Panginoon, mga kasombrero. So, napakaganda po ng verse na ito. Unang-una, yung sa verse 11, mga kasembreros, ay nagsispeak about the reminder sa atin, no, ng transformative power at ability ng Panginoon na magbigay ng hope, ng pag-asa, and then ng joy, no? Kasi yung dancing dito, sinabi na, you have turned for me my dancing, my morning into dancing. So, parang sa kalungkutan, tapos papalitan ng Diyos ng kagalakan. So, parang ano to parang kunwari nagpe-pray ka, mga kasembreros, na-experience ko to most of the time, no? Kapag nagsasabi ako at saka nagme-mention ng mga problema, ng aking saloobin, ng aking mga heartaches, ng aking mga pains, ng aking mga failures, ng aking mga imperfections, ng aking mga discouragements, no? Kapag na-mention ko yon, tapos maya-maya, papalitan ng Diyos ng kanyang hope, ng kanyang pag-asa na huwag kang mag-alala, these are all temporary. So gaganon, mga kasas, no? Ang buhay kasi natin ay talagang na-experience natin yung mga ganon. And ang Diyos natin, kapag sasabi nga natin, ang prayer, ang panalangin, ang pagbabasa po ng Biblia, dapat lifestyle po natin yan. Kagaya ng pagkain natin 3 times a day, dapat tayo rin po hindi nawawala sa ating schedule, sa ating agenda, yung pagbabasa ng Biblia at saka yung pananalangin. Kasi dito kapag na-encounter natin, kunyari nagpe-pray tayo, mga kasembreros, bigla na lang yung pighati, yung failure mo, yung imperfections mo, yes, they are surreal, no? Surreal na surreal at saka totoo talaga na meron tayong imperfections. And yung nature natin na ito ay hindi na ito mababago. Pero, ang transformative power, ang spirit, ang healing, ang forgiveness, ang joy, ang pag-asa, ang kagalakan, ang pleasure, kung pa yung heart natin babaguhin ng Panginoon because we pray, because of His grace, because of His favor. Kasi nga, tayo mismo naglalaan tayo ng panahon sa panalangin. Kasi kapag hindi ka nanalangin, paano ka i-encounter ng Panginoon? Paano babaguhin yung feeling, yung emotion, yung status, yung yung status ng heart mo, yung status ng mind mo, yung mindset mo. Para siyang isang baso ng tubig na kapag may madumi yan, kunwari mga panis na gatas for example, so tatanggalin ng Panginoon yan, ibubuhos niya sa kung saan man yan, tapos papalitan niya ng bagong tubig, ng bagong mindset, ng bagong perspective, ng bagong pag-asa, ng bagong joy, mga kaso. So, ganun siya. So, kapag hindi tayo nanalangin, so, mananatili yung, kunyari, yung gatas na yan, or kung anumang object dyan sa liquid sa loob ng baso, so, mapapanis at saka mabubulok, mga kasombrero. So, hindi siya malalagyan ng bago. Kunyari, yung tubig, so, matagal na yan. So, may mga itlog na ng lamok, and so on. So, hindi siya malalagyan ng bago because we don't spend time in praying, no? We don't spend time reading the Word of God. So, ganun siya, mga kasembreros. And ito yung sasabi dito na, ang Diyos natin, yes, He can turn our mourning into dancing. Papalitan niya ng pag-asa, ng kagalakan ng ating pighati, ang ating trials, ang ating challenges. Umaharap tayo sa mga problema kaliwat kanan, pero papalitan niya ng kalakasan, mga kasembreros, ang ating buhay. Kalakasan sa physical, sa mental, sa emotional, sa financial, no? Kung magpo-provide siya sa aspects na ito kung saan necessary, mga kasembreros, na aspect ng ating buhay. Just like how He can turn times of mourning and sadness into moments of joy and celebration, God is always with us, guiding us through our difficulties and lifting us up. So, it is a beautiful reminder of the promise of restoration and renewal that comes from trusting in God's plan for us. So, napakagandang tumakas. So, imagine natin yung weight ng ating sorrow, yung bigat ng ating damdamin, ay bubuhatin niya ito, mga kasembreros, no? And replace niya or papalitan niya ng sense of happiness and gratitude na imbis na maglumpasay ka dyan sa galit, ay papalitan niya ng Lord, salamat sa trial, salamat sa challenges, kasi ang challenges na ito, alam kong may purpose ka. And the purpose of goodness, no? Your purpose is turning something into good and something miraculous. So, ganun siya, mga kasama. So, instead of reklamo, ay lalagyan niya ang ating puso at isipan ng pasasalamat or spirit of gratitude. Ganun mag-work ang Panginoon, mga kasama. I can
absolutely and definitely attest to that, mga kasambreros. So, drawing parallels, so sabi nga sa Isaiah 61:3 at saka John 16:20, mga kasambreros, Revelation 21:4, ay consistent yung theme ng Panginoon about His promise na papalitan niya ang ating sorrow with joy and then mourning with celebration. So, instead of, well, of course, iba na ang usapan kapag kayo ay namatayan. Ang iba naman ay parang sa una kasi pag namatayan tayo ay masakit, no? Sobrang sakit, naiyak tayo, we are grieving, we are in distress, we are physically, emotionally weak. Pero as time goes by ay malalaman natin na para hindi na mahirapan yung family member natin na hihirapan, so kung kaya ay kinuha na siya ng Panginoon. So ganun, mga kasos, no? As days go by, we will just realize na yung ating mourning, yung ating sadness ay napalitan na pala ng pasasalamat at saka ng happiness, mga kasambreros. In a world marked by grief, loss, and hardship, the message of Psalms 30:11-12 remains as relevant today as it was in ancient times. So, ito yung parati nating sasabi na kung relevant ang salita ng Panginoon during the time of Moses, during the time of Joshua, during the time of Abraham, Isaac, and Jacob, in the time of Adam and Eve, relevant siya today, relevant siya tomorrow, and relevant siya forever, mga kasambreros. So, many years will come, many years will be ended, pero ang Diyos, ang kanyang salita, ay relevant siya, mga kasambreros. Napakaganda po nito, no? It serves as a beacon of hope, reminding us that no matter how deep our sorrows may be, God has the power to bring about a radical shift into our circumstances. It encourages us to hold on onto faith, knowing that God can turn our mourning into dancing and clothe us with joy even in the midst of life's darkest moments. So napakaganda, mga kasambreros, no? And tayo din ay nakaka-encounter araw-araw, no, sa ating buhay. May it be challenge or trials or problema sa finances, sa emotions, sa relationships, sa ating physical, numari may karamdaman tayo sa ating physical. But most importantly, wag natin kaligtaan yung ating spiritual aspect. Kasi kapag malakas tayo spiritually, yung ating physical, yung ating mental, yung ating heart, yung mind, and yung relationships natin, ay magiging okay rin yan, mga kasambreros. Kung sa isang family, kung sa isang tree, yung kanyang ugat, mga kasambreros, na dapat na pinapalakas, no, yung kapit ng ugat, yung nutrients, kasi dyan sa ugat, mga kasambreros, nagmumula at dumadaloy ang nutrients na kailangan ng isang puno, ng isang prutas, ay dapat malakas. So ang ugat dapat na malakas sa atin ay ating spiritual aspect. Susunod na yan yung financial, yung physical, yung relational, no, yung ating social status na yung ating family members. Meron tayong good relationships sa bawat isa, mga kasambreros. So ganun po dapat ang ating mindset. So as our spiritual aspect is being strengthened, the rest of the aspects will follow, mga kasambreros. So ganun po siya nag-work. Alright, so yan lang po sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, joy, happiness that comes from the Lord Himself. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga sugasan pa. Alam po. Hallelujah.